Bago natin simulan ang kwento, ay huwag niyong iskipan ng ads ang ating video upang tuloy-tuloy tayong magkwentuhan. Simulan na natin. Sa paglabas ng demonyo sa katawan ng mambabarang, tanging pagkaawa ang nararamdaman ng pinuno nila Manong Duming para sa mga kaluluwa nito. Dahil mas mahalaga noon ang oras para sa pinuno nila Manong Duming, pinili nila Manong Duming at Noli na sugurin ng sabay ang demonyo. Nakasunod noon si Sanoy sa gabay niyang balaw, kung kaya't hindi na nagawang hulaan ng demonyo ang lugar na sulputan nito. Sa pagkawala ni Ginoong Sanoy, ay halos paulanan ng saksak ang demonyong kanilang kalaban. Gulat na gulat noon si Noli nang masipat niyang walang kahirap-hirap na tinalo ni Ginoong Sanoy ang dalawang demonyong nagpapahirap sa kanilang grupo. Halos hindi na magawang gumalaw noon ang demonyo dahil sa bawat paggalaw ng kanyang katawan ay merong tumatarak na isang patalim na pagmamay-ari ni Ginoong Sanoy. Halos wala nang nagawa noon ang demonyo, kundi ay ang mapalhod na lamang sa lupa habang hinihintay na lamang ang kanyang kamatayan. Sa kabilang dako naman ay patuloy ang pakipaglaro ni Castancio sa kanyang katunggali. Hinayaan itong atakihin siya upang subukan ang karga niyang matagal nang hindi nagagamit. Dahil hawak-hawak noon ni Castancio ang mutya ng paahong demonyong nagdadala ng digmaan, ay halos hindi siya nagawang masugatan ng kahit galos man lang ng demonyong kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang makalipas, halos nagsawa na si Castancio sa pakipaglaro sa demonyo. Paghataw niya ng kanyang latigong gawa sa buto ng mga engkanto, ay biglang bumaon ito sa katawan ng isang demonyo. Tumirik ang mga mata ng demonyo habang ito'y napapaungol dahil sa sakit. Dahil sa ginawang pag-atake dito ni Castancio, ay labis ang pagsisigaw nito. Matapos itong gawin ng pinuno nila Manong Duming, maniwala man kayo o sa hindi, dahan-dahang napalhod ang demonyong kanyang kalaban. Naging kalunos-lunos ang sinapit nito at nakita nila ang nalalapit nitong kamatayan. Lumapit ito sa harapan ng demonyo at kanya itong inundaya ng saksak gamit ang hawak nitong kampilan. Kahit hindi man kalaliman ang nagawang sugat ng kampilan nito, ay bakas sa demonyo ang labis na paghihirap dahil sa ginawa ng pinuno nila Manong Duming. Matapos itong gawin ng pinuno nila Manong Duming, biglang bumagsak ang demonyo sa lupa habang dahan-dahan itong naaagnas. "Sanoy, iho, tapusin mo na ang demonyong yan," wika ng kanilang pinuno. "O maestro, masusunod ang utos nyo," wika nito. Sabay saksak sa katawan ng demonyo na kanilang nalumpo. Matapos nitong sundin ang inutos ng pinuno, nagwika ito ng, "Pasensya na ho kayo maestro, dahil pinapatagal ko ang pagpatay sa mga demonyong yon." "Walang problema iho. Ang mahalaga, nakakatulong tayo sa digmaan ng ating kaanib," sagot naman ng pinunong si Castancio. Maya-maya lang, kitang-kita nila ang pagsilabasan ng mga kaluluwa sa katawan ng demonyong kanilang napaslang.
Matapos itong pagsaksakin ni Sanoy, halos magsisigaw ang kaluluwa ng demonyo. Segundo lang noon ang lumipas nang tuluyang nawala ang hininga sa katawan nitong sinapian. Matapos nitong gawin ang mga bagay na yon, tinulungan nito ang pangkat ni Lanuli sa paglipol sa natitirang mga sigbin. Dahil sa kakaibang kakayahan ni Ginoong Sanoy, kung kaya't napakadali para sa kanya ang paglipol sa mga kalabang natitira sa lugar. Ilang minuto ang lumipas, tuluyan ang nagwakas ang digmaang inaakala ng ermitanyo na huli nang mararanasan ng kanilang pangkat. Bago lumisan sila Castancio, nag-iwan ito ng mensahe sa pangkat ni Manong Duming. "Patawad, Duming. Dahil huli na kaming nakarating sa lugar na ito. Hindi na sana mag-agaw buhay ang ilan nating mga kapatid. Hindi kaagad kami nakapunta rito dahil may mas matindi pa kaming hinaharap na misyon kumpara dito sa lakad nyo. Nais ko mang isama kayo sa lugar naming pupuntahan, pero nag-alala ako sa mga kasama mong maiwan rito." Matapos makapagpaalam nila Castancio, nag-iwan pa ito ulit ng kataga sa kanila. Matutong kilalanin nila Manong Duming ang bawat kaharap nila at pag-aralan ito ng maigi. Gusto nitong kilatisin ni Manong Duming ang isasama sa digmaan, nang sa gayoy hindi na maulit pa na may mag-aagaw buhay sa kanila o mamamatay. Kasabay ng pagbitaw ni Castancio ng mga katagang yan ay ang dahan-dahan nitong paglaho sa lagusang ginawa ng balaw ni Sanoy. Si Sanoy noon ay nakangiti lamang habang sinisipat ang kaanib ng samahan. Sa pagkakawala ng mga yon, biglang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Ang iilan sa kanilang mga kasamang malubhang tinamaan ng barang ay bigla na lamang nakaramdam ng kagaanan ng kanilang sarili na parabang isang matinding sakit ang tuluyang naglaho sa kanilang mga katawan. Habang pinagmamasdan nila Manong Duming ang buong paligid, nasipat nila ang 4 sa kanilang mga kasama ang tuluyang gumaling. May ilang galos lang ang natanggap, ngunit si Nuli ay halos hindi na makagalaw dahil sa mga tama ng digmaang nagaganap kontra sa pinunong mambabarang at ang asawa nitong nangangalaga ng dambuhalang ahas. Sa paglakad nila sa lugar, may nasisilayan silang mga sigbin na dahan-dahang nag-iiba ang kaanyuan. Meron sa ilan itong hindi malubha ang tama ay dahan-dahang naglalakad papalayo sa kinaroroonan nila Manong Duming. "Manong Duming, ano hong gagawin natin sa mga katawang kumakalat sa lugar dito?" tanong ni Tonyo. "Masusunog ang mga katawan ng mga nilalang na may bahid ng kasamaan sa pagputok ng araw, at kapag sila ay bangkay na, walang matitira kahit buto sa mga yan. Ngunit ang kanilang mga kubo, kailangan nating susunugin," sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig nito nila Nuli, tumango lang naman ito at dali-daling nagsindi ng tabako. Sa pagkakatanda nila Nuli, halos nasa 2:00 na ng madaling araw natapos ang dinayo nilang digmaan. Marami mang nahirapan sa labang yon, kahit papano nagawa nilang maligtas ang isang baryo sa tarusan. Habang tinipo nila ang bangkay ng mga kalaban, panay naman ang pag-usap nila Tonyo upang matahimik ang mga kaluluwa ng kanilang napaslang. Habang dahan-dahan nilang sinisilaban ang mga kubo
Kitang-kita nila ang mga paglabasan ng mga kaluluwa nang siyang agaran ding naglalakbay sa kawalan. Alam nilang ang kanilang binitawang usal ang gagabay nito, kung kaya't nasisiguro nilang walang magpaparamdam na kaluluwa sa buong paligid. Kung meron mang magpaparamdam sa lugar na yon, ay maaaring mga uri lamang ito ng mga engkanto at elementong nakasaksi sa digmaan. Matapos itong gawin ng pangkat nila Manong Duming, biglang nagliyab ang napakalaking apoy sa lugar na yon. Sa tagal maapula ng apoy na yon, ay halos nadamay ang ilang mga puno at halaman sa lugar. Hindi naman ito ikinabahala nila Manong Duming, gawa ng ang nais lamang nila ay mawala ang bakas ng mga mambabarang. Matapos nila itong gawin, dahan-dahan na silang naglalakad pabalik sa kanilang tinutuluyang bahay. Habang pasan-pasan nila Nuli ang mga kasama nilang hindi makakalakad, hindi niya mapigilang mapaiyak sa harapan ng kanyang pangkat. Kahit anong pagpipigil niyang gawin, hindi niya mapipigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Para sa naghihirap nilang mga kaibigan, ramdam na ramdam ng ermitanyo ang lungkot na nararamdaman ni Nuli sa bawat hakbang habang pasan-pasan ang ilang nalumpo nilang kasama. Iho, huwag mo nang masyadong isipin ang sinapit nila. Isipin mo na lang na lumaban silang matapang, na ipinaglalaban ang adhikain ng ating samahan. Pagatandaan mo sana, hindi sila namatay, kundi nalumpo lamang. Pero hindi magtatagal, muli silang makakakilos ng normal. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang titigan ang ermitanyo ng mga mata niyang patuloy ang pagbuhos ng luha. Doon pa lamang unang nasilayan nila Tonyo at Danilo na umiyak si Nuli, kung kaya't labis itong ikinagulat nila. Hindi nila lubos akalain na ang pinakamalakas na alagad ng diwatang kanilang nakilala ay meron din palang pusong maawain. Sa pagdating nila sa tahanang kanilang tinutuluyan, pinili ng kanilang pangkat na agarang gumawa ng mga gamot, lalo na ang mga babaylang napasama sa kanila at mga albularyo. Hindi nila noon alintana ang pagod at puyat, dahil napapalitan na ito ng matinding pag-alala para sa buhay ng kanilang mga kasamang malubha ang tama sa katawan. Nang masiayos na nila ang mga gamot, agad din naman nilang inilapat sa mga kasama nilang sugatan. Matapos nilang magamot ang mga kasama nila, doon pa lamang nila nagawang magpahinga. Nauna na noong magpahinga si Manong Duming, gawa ng labis din ang natamo nitong bugbog sa digmaan. Dinadaramdam ba noon ni Manong Duming ang espiritual niyang wangis sa kadahilan ng maging ito ay labis na naapektuhan sa pinsalang natamo ng kanyang alagang dalupahaw. Sa pagsapit ng umaga, agad rin namang nalaman ng karatig baryo nila ang nangyari sa pangkat nila Manong Duming. Maraming nag-abot sa kanila ng tulong at makakain, gawa ng ang mga sugatan nilang mga albularyong kasama ay kilalang manggagamot sa lugar na yon. Halos hindi makapaniwala noon sila Nuli at Manong Duming. Halos hindi makapaniwala noon sila Nuli at Danilo na ganun na pala katunog ang pangalan ng kanilang mga kasama na naghihirap sa mga natamong sugat. Sa pagsapit ng hapon, habang abala silang naghanda ng hapunan, biglang may lumapit kay Manong Duming na matandang lalaki na kababaryo nila.
Okay, hanggang dito na muna mga kermitanyo ang ating kwento. Pero sa susunod na part, may laban ang magaganap sa mga manok nila Danilo at sa mga daladalang tandang nitong sinuli. Mga kermitanyo, sa susunod na mga part siguro parang nadala na yata sila Manong Duming at Danilo o sinuli. Parang inatupag nila yung mga manukan ni Nuli at kung saan-saan sila madadapo. Yun kung gusto nyo. Sinong gusto ng puro sabong na lang? Yun lang. Mag-comment sa baba.